Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Founded. Ayan, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Ayan, maaga tayo ngayon sapagkat may mga pasok na, no? Mahirap ng mga bata. Kailangan magising ng maaga. Okay. Ayan, good morning po dyan sa ating mga kababayan. Good morning sa ating bansa ng Pilipinas na magulo, no? Ay nako, terrible talaga ang ating bansa, no? Kaya ano tayo, chill-chill lang tayo, chill-chill. Ayan. Okay, good morning, good morning. At gising-gising, no? Gising-gising na po tayo, mga kababayan. Narito na po ang inyong programa, ang Devotion Pilipinas na inaabangan. Sandali lang. Nililipad na yun. Okay. Ayan, good morning po sa lahat, no? At nawa pagpalain tayo ng Panginoon na may kapal. Ayan ang aking dalangin na ngayong araw na ito, lahat po kayo ay nasa maayos na kalagayan.
no? At salamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay dinala niya tayo dito sa dako ngayon na sa oras na ito ngayon na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, no? Sa umagang-umaga. Okay? 7:30 ngayon ng umaga. Nawa ay gising na po kayo, 'di ba? Okay, so nawa ang Panginoon ay nasa tahanan niyo ngayon, no? Paano ba mangyayari 'yon? And of course, nakapagbasa tayo ng Bible, nakapag-pray tayo pagkagising, no? Kaya po mga kapatid, ako po ay sumusumamo sa inyo na samahan niyo ako sa aking programa, Devotion Pilipinas. Ang Devotion Pilipinas ay naghahatid po sa inyo ng positibong balita mula sa salita ng Diyos. Kaya po ako ay namamanhikan sa inyo, parang si Pastor Paul, mamanhikan. Okay. Good morning po. Gising-gising na po tayo at para makapakinig po tayo ng salita ng Diyos, no? Sa umagang ito. I-ready niyo na po ang inyong sarili at ang inyong mga Bible, no? At sa oras na ito ay oras ng para tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Ayan, papakinggan po natin muna yung bagong awit, napakagandang awit po nito. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking liligtahin, upang ang bawat tao ay pagbalain. Mga pusong bato, naway higugin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo, oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso,
pangalan mo, ay nadakilain ko. Ay nadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay nadakilain ko. Ayan, maraming salamat po sa awit na yan, no? Nawa po ay pinagpala po tayo sa awit na yan, ano? Napakagandang awit na yan. Okay, so muli po, good morning Pilipinas. At ako po'y nanggigising sa inyo sa umagang ito para po makinig tayo ng salita ng Diyos. O kung kayo po'y maaga pa nagising sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan dyan, at nakalimutan manalangin, nakalimutan mag-pray, no? Nakalimutan din magbasa ng Bible. Ayan, ito na po yung pagkakataon. Gawin niyo pong radyo sa inyong mga tahanan itong ating programang Devotion Pilipinas. Na kahit kayo ay busy, kahit kayo ay maraming ginagawa sa inyong bahay, ngunit ang inyong tainga ay handa naman makinig ng salita ng Diyos, ay patugtugin niyo po yung inyong laptop dyan, ng inyong cellphone dyan, o kung anong mga nandyan, na pwede po ninyong ginagamit para magamit ng Panginoon na daluyan ng pagpapala spiritually. Okay, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Ayaw ko kasi hindi naman ako baptist. Ay, nako. Pagbaptist lang ba yan ng salita ng Diyos? Sa atin po lahat yung salita ng Diyos. Hindi lang yan pwede ang salita ng Diyos kung ayaw mo. Ayan, kung ayaw mo pakinggan. Diba ang salita ng Diyos? Kaya gising-gising na po tayo mga kababayan, saan man po sulok ng mundo na makarating ang ating programa, nawa pagpalain kayo ng Panginoon at ang salita ng Diyos ang patuloy na magbibigay sa inyo ng kalakasan spiritually. Okay, bati-bati na po tayo, no? Bati-bati na tayo. Ayan. Habang nagantay tayo ng mga kapatiran, ng mga kaibigan natin, ng mga masugid natin taga-subaybay sa ating programang Devotion Pilipinas, ay tayo muna bati-bati muna tayo, no? Okay, so oras muna tayo, 7:39. Ayan. So meron tayong topic mamaya na ating pag-uusapan upang lahat matuto, no? Dito po hindi uso yung debate. Dito ay uso dito yung pakikinig ng salita ng Diyos, and pwede kang mag-comment diyan ng iyong kaalaman diyan sa chat box natin diyan. Meron diyan chat box. Ayun. Pwede kayong mag-chat diyan. Kung pinagpala kayo ng Panginoon, ano bang inyong natutunan ngayong araw na ito? Ano ba ang binigay sa iyo ng Diyos ngayon na pagpapala? Pwede niyo po yung sabihin diyan sa chat box. Mag-chat lang po kayo diyan. Ako bahala sa inyo. Ako magbabasa ng inyong mga salita. Utusan niyo ako. Nandito ako para tugunin ang inyong mga ano tawag niyan? Kahilingan. Huwag lang yung kahilingan pera, ha? 'Di ba? Kasi baka mamaya wala tayong pera na ibibigay sa inyo, 'di ba? Awesome! 'Di ba? Okay? So nagpapaalala lang ako. Okay, so good morning Pilipinas! At narito po ang ating mga pagbati. Ayan, so tayo ay bati-bati na. Ayan. Okay, paki-share po muna yung ating ang ating programa. Share nyo para pag nakarating sa kanila at nabati natin sila, matuwa naman sila, no? Okay. Ayan, sino bang may mga birthday ngayon diyan? Yung may mga anniversary ng kanilang girlfriend, boyfriend. Yung mga nabigo diyan, pwede din. Ang mga
bigo sa pag-ibig, ay pwede din po kayo mag-chat dyan at sabihin mo sa akin, Pastor, paano ba ito? Ha? Mangliligaw pa ba ako uli o hindi na? Baka mamaya, huwag ka matakot. Ha? Hmm. Okay, so lahat po tayo dyan mag-ready ng ating mga Bible. Yung mga Bible ninyo dyan na nasa tabi lang, yung hindi nababasa ba? No? Kaya babasahin po natin ngayong umaga. Ilabas nyo yan dyan. Nako, sayang yan. Ang salita ng Diyos nandyan, nakikiusap sa inyo. Nandyan din ang pangako ng Diyos na tutulungan kayo. No? Tutulungan kayo ng Panginoon. Nandyan din, hindi nyo nalalaman yan kasi hindi nyo binabasa. Nandyan din yung sinasabi ng Panginoon na ikaw ay kanyang babantayan. At nandyan din ang sinabi ng Panginoon na ikaw ay kanyang pagpalain. Good morning, good morning, good morning. Today is Monday, January 5, 2026. Ayan, share, follow, and like ang ating programa. Salamat pala sa mga taga-subaybay natin at nanood ng ating programa last Saturday. Ayan, sige pa, mag-share pa po kayo para marami tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Ang ganda ng hain ngayon ng pagkain spiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin. Kung ayaw mo manood, pakishare naman ang ating programa. Baka gusto ng iba. Okay? So, tama ba ako? Tama? Okay pa, invited po kayo lahat sa ating group page. No? Meron tayong group page sa ating Facebook, Devotion Pilipinas. You can post ng mga tawag nito, yung mga pagpapala sa tao pag nabasa ang inyong mga post, di ba? Okay? So, ano kayo, pwede kayo mag-post doon. Meron tayo, ginawa po natin yung grupo na yan, yung group page natin para po marinig natin at makita natin ang kalooban ng bawat isa. Welcome all pastors, preachers, no? Welcome, lahat po kayo ay welcome sa ating group page. Join lang po kayo doon at ako bahala sa inyo. Okay? Basta magpakilala kayo ay pastor, no? Kayo ay preacher, kayo lingkod ng Diyos, ay pasok na pasok po kayo doon. Wag lang po tayo mag-post doon ng mga hindi magandang mga salita para masaya tayo lahat. Ano ho? Okay, lahat po pwede mag-join doon. Kahit hindi ka pastor, basta ikaw ay Kristiyano, member ng church, no? Ikaw ay anak ng Diyos. Sa langit, mapunta pagka namatay. Okay, join po kayo doon sa ating group page, Devotion Pilipinas. Okay, salamat pala sa mga nag-join na. Pagpalaaway na nawa kayo ng Panginoon. You can post your post doon or nagpipreach kayo o devotion o kumakanta po kayo o kahit ano nang doon na nagbibigay ng ano tawag nito, ng encouragement sa bawat kapatiran, ano? Okay, huwag kayong mag-post ng nakaka-discourage. Okay. Sa lahat po doon dapat ay biyaya ng Panginoon na tayo ay makapag post ng ating mga devotion. Yon. Kasi Devotion Pilipinas yan eh. Dapat ang mga devotion natin, preaching, singing, okay, yan ang kailangan natin doon para maano yung mga kapatiran, matuwa, di ba? Pag nakabasa doon ng mga
quote na napakagandang quote, no? Nabasa niya, matutuwa siya, maging showers of blessing kayo sa kanila, okay? Okay, bati-bati tayo. Good morning po sa ating CEO and President, Sir Redelicia. Sir Redelicia, good morning! At salamat po sa iyong butihing puso na binuksan niyo po ang Spin Media para magamit ang salita ng Diyos at maikalat ang salita ng Diyos sa buong mundo o saan man dadako o aabot ang programang ito. Sir Red, good morning and Happy New Year. God bless you all. And of course, good morning sa ating Senior Vice President, Pastor Jihan. Pastor Jihan, Sininya, good morning! Saan na po kayo ngayon? Hindi ko po alam kung saan kayo ngayon. Good morning sa iyo. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon, lalo na yung inyong gawain at ingatan kayo ng Panginoon ng maging sa pamilya ninyo. Good morning, Happy New Year, Pastor. Ayan, share po ang ating programa para dadami pa po tayo. Share po natin para marami po kayong matulungan na makapakinig ng salita ng Diyos. Importante po kasi mapakinggan natin ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Mas importante pa po yan sasabihin sa iyo ng kapitbahay mo. Diba? Ayan, good morning sa ating senior pastor dyan sa kanilang bahay. Nandyan ngayon si Pastor Ramer Coliano. Pastor, good morning. Kung kayo po ay nakikinig or makikinig pa, mababasa nyo po dyan. Mapapakinggan nyo na kayo po ang ibinabati. Good morning, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Good morning din sa ating kaibigang pastor sa Tagaytay, Pastor Norman Balbua. Good morning po, maging sa iyong pamilya. Mag-ingat po kayo at pagpalain kayo ng Panginoon, maging ang inyong gawain dyan. And of course, good morning po sa ating kaibigang pastor din dyan sa Silang. Pastor Rodel Antang, good morning po sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong gawain po dyan sa Silang. Nawa po pagpalain kayo ng Panginoon. Ikaw ang nagbigay. Ayan, good morning din po dyan sa lipat tayo sa malayong lugar sa may Quezon. Okay, Pastor Tamon. Pastor Limel Tamon, good morning. Pagpalain gawa ng Panginoon. Magaling na po ba kayo? Ayan, i-chat mo ako, Pastor, kung kayo ay magaling na. Okay, patuloy po ako na nananalangin sa inyong paggaling at paglakas. Ayan, good morning sa iyo at pagpalain naman ng Panginoon ang inyong gawain dyan. At mag-ingat po kayo, maging ang iyong pamilya. Ayan, good morning po sa ating kaibigan dyan na masugid nating tagapanood at nag-share ng ating programa. Wow. Amen. Ayan, good morning po sa may-ari ng school, ng Ridgewood School of Caloocan. Ayan, yan pong pinopromote nating school ngayon dito sapagkat mayroon po silang programa na tinatawag nating distance learning or church school. Ayan, kung interesado po kayo dyan sa church school ay mangyari lamang na kayo ay mag-PM sa akin. At alamin natin kung ano ang meron dyan. Ito ay blessing po sa ating mga kaibigang mga pastors. And of course, sa mga estudyante na hirap sa kanilang buhay. Hirap sa pamasahe, hirap sa baon, hirap sa pagbili ng kanilang mga bilihin pang-school. Nandito po si Pastor Roy, si Brother Roy Habagat ay nagsasabi sa inyo ng lapit lang kayo sa akin at makapakinig kayo ng salita ng Diyos.
Ayan, matutulungan po tayo ng school kung kayo po nais mag-aral at nahirapan kayo sa inyong pag-aaral, ay i-approach lang po ninyo ako. Bukas naman po ang aking Facebook lagi, Messenger. May mga number naman po ako diyan, puwede niyo akong tawagan. Jesus, tanggapin mo ako'y awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Ayan po, maraming salamat at tayo ay may pinirmahan lang ngayon. Oh, grabe. Hindi talaga ang ating buhay ngayon. Okay, good morning po sa ating lahat at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa Devotion Pilipinas. Ayan, good morning po. Salamat po. Good morning pala. Doon nga, hindi ko natapos. Okay. Ayan, good morning po sa may-ari ng school, si Ma'am Cecilia, Ma'am Maria Cecilia Pahe. Swalog. Ma'am, kung nakikinig po kayo, good morning po. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa at salamat sa iyong pag-share, pag-like, pag-comment dito sa ating programa. Pagpalain po kayo ng lalo ng ating Panginoon. Ma'am, salamat po talaga. Ayun. Good morning din po sa inyong butihing partner dyan, si Sir Joseph Swalog. Good morning, sir, sa inyo. Good morning po. At good morning po sa inyong mga kanayon dyan. At good morning din po kung sino man po ang nasira nito at nakapanood ng ating programa dyan sa inyo. At maging sa mga estudyante nyo dyan, ma'am, good morning. Mga staff po ninyo dyan, good morning po. Hindi ko po sila kilala lahat, no? Of course, ay nandyan po kayo. Pakiabot na lang ang aking pagbati sa kanila. Magandang umaga po sa inyo dyan lahat. And happy New Year po. Ayan, share pa po natin para dumami pa po tayo at marami pong makapakinig ng salita ng Diyos. Ayan, good morning po sa ating kaibigang pastor dito sa Dasmariñas. Walang iba kundi si Pastor Jonathan Valles. Pastor Jonathan, good morning sa iyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon ng lalo pa. At lalo pa po kayong gamitin bilang showers of blessings sa kanyang gawain dito sa Dasmariñas. Sa iyong kapatid ni Pastor Valles, si Pastor John Valles, doon sa may Samar, sa may Visayas. Pastor, good morning po sa inyo dyan. Nawa, nakikinig kayo at nanonood sa ating programa. Si Pastor Romel Borja, dyan sa may Naik. Good morning sa iyo, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon ang inyong gawain. Maging ingatan kayo, maging sa inyong family. And of course, Pastor Boyet, good morning po sa inyo. Ayan, napakadami nating babatiin, Grabe, ang dami. Okay, Pastor Boyet, Marinyo, Pastor Flora, Pastor Flora, Pastor Arthur Flora. Good morning po sa inyo, Pastor Boyet, sa inyong mga kasamang pastor dyan na hindi ko mababanggit po, no? Ay, good morning po sa inyo dyan. Kay Pastor Efren, no? Nakilala ko po siya doon nung pumunta ako sa COP. Ayan. Mga pastors na nakilala ko po dyan sa COP, ay maraming salamat sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon, hindi ko po kayo mabanggit, no? Okay. And of course, good morning po sa ating kaibigan pastor dyan sa Batangas, si Pastor Mariano. Job Mariano, good morning, Pastor. Tama po, nakikinig kayo sa ating programa ngayong umaga. Ayan. So, lipat tayo sa Batangas. Batangas. Ano ba yan? Nakalimutan ko na naman. Matanda na tayo. Kawanan kasi matanda na tayo. Okay. Ayan, good morning po dyan sa ating mga kaibigan. Dyan po sa May Bulacan.
Okay, and of course, good morning po sa ating professor dyan, si Pastor Gary Lanusa. Good morning, Pastor! Ayan nawa po, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong gawain diyan. Good morning na lang po dyan sa aking mga kaibigan, mga kakilala at sa mga members niyo po, Pastor Gary. Good morning din sa inyong family. Nawa pagpalain ng Panginoon kayo. Ingatan ng Diyos saan man po kayo naroon. Ayun, good morning kay Pastor Kit. Yung anak ni Pastor Fanny. Ayun. Pagpalain kayo ng Panginoon. And of course, good morning sa kanyang tatay. Good morning, Pastor Fanny Maslog. Ayan po, binabati ko po kayo. Nawa po, nakikinig kayo at nanonood sa ating programa, Devotion Pilipinas. Ayan kay Pastor Ian Magaspak, good morning po sa iyo, sa iyong pamilya at pagpalain nawa kayo ng Panginoon, maging ang inyong gawain dyan. Good morning po sa ating mga pastor dyan na kaibigan, maging sa aking isa sa mga magagaling na professor sa Bible School, si Pastor Wilson. Ayun, si Pastor Wilson. Dyan sa Quezon. Good morning po sa iyo, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon, maging inyong gawain. And siyempre, hindi mawawala ang ating professor na maganda. Ano ba yan? Magaling magsalita at mahusay. Grabe itong aking professor na ito. Bilib ako dito, no? Sabi ko nga sana maging katulad niya ako. Yan, Pastor. Bilib talaga ako dito sa ginagamit ng Panginoon. Kay Pastor Ichan. Pastor Ichan! Grabe. Marami akong natutunan sa iyo. Siya po yung aking professor doon sa Bible School din. Sa ibang subject naman po. Okay. Ayan, good morning sa iyo, Pastor Ichan. Pagpalain niyo kayo ng Panginoon, ng inyong pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan ng Panginoon ang inyong pamilya. Maging ang inyong gawain ay pagpalain ng Panginoon. Ayan, kay Pastor Noe. Garayes dyan sa Quezon City. Ang dami kong mga pastor na babatiin dito. Pasensya na po kayo, no? Dahil wala na po tayong oras. Okay. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na mangibabaw sa bawat sangkatauhan sa mundong ito. Through the pastor, through preachers na mga anak ng Diyos na nangangaral ng kanyang salita. Okay. Okay, nandiyan na tayo. Okay, nandiyan na. Tapos na po tayo ng bati dito. Mabalhin naman ta sa Negros Blahaw. Kaya nga ako ng mga utod, dara na sila. Ari, nakita ko ginawa akong utod, gin-highlight niya ko ba? Nasa ano sila? Nasa Kamangkalan ko na sila. Oo. Sino naman? Sino ni naman? Oo. Ayun, nakita ko siya. Okay, good morning. Mayong aga na sa imo, Day. Kay Inday Lia, blada sa may Kamangkalan. Sige, Day, i-share mo na nga nga programa para mabatian na sang inyong mga upod na balahaw ng mga hindi pa nakapamati sang sang wali ba sang mga wali sang sang salita ng Diyos nahirapan kung mag-Ilonggo, no? Okay. I-share mo gid para mabatian na nila ni at ikaw man dapat mamati ka gid man. Ayan, good morning. Mayong aga dira sa inyong katanan. Maging sa aton nga mayor dira na si Mayor Miranda at sa kanyang misis na napakaganda. Ayan, good morning po. Paabot mo na lang ang aking pagbati sa kanila, Day, ha. Ikaw na lang bahala magambal da kay Mayor na kung nadumduman niya pa ako na isa ako doon sa mga nag-pray sa kanya at nag-preach ako diyan sa may plaza, no? Si Pastor Habagat kamo. Binabati ko kayo at nawa nakikinig kayo, nanonood sa ating programang Devotion Pilipinas tuwing umaga. Ayan, pakisabi na lang sa kanila ni Chay Jutay, ni Chay Kiting, ni Nini, no?
At ang imong mga hinablos, imong mga anak mo diyan at mga apo mo diyan, sabihin mo na lang sa kanila na magbukas sila ng ilang cellphone para makapag-ano sila, makapagpamati sila sa aton nga programa. I-share mo sa kanila day ang aton nga programa, okay? Para mabatian nila to ang salita ng Diyos. Oo, lahat naman sila diyan nakakilala na sa Panginoon nung pumunta ako maging kayo lahat, di ba? Okay? So pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa inyong mga ginagawa. Ay, good morning po sa ating mga pastor sa Pinigros Occidental. Number 1 na po si Pastor Dalipi, Pastor Albior, Pastor Banyas. Ay, pagpalain kayo ng Panginoon. Oo. Ayan, patuloy po kayo na makinig at manood sa ating programa. Okay. Ayan, pwede rin po kayo mag-join sa ating group page, Devotion Pilipinas. Okay. Good morning po, mayong aga sa aton nga utod ra sa may bayarin kay Akay. Kay, good morning sa inyong pamilya. Oo. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, ingat-ingat lang, halong-halong lang gid sa inyong obra ha. Okay, good morning man kay Dante. Dante Habagat. Ay dra sa may Kawayan, ag Silablab Habagat. Ay Habagat, ano ba ang apelyido nila ni man? Lipat po. Okay, love. Good morning. Noy, good morning sa inyong tanandira, sa inyong pamilya. Good morning. Maghalong kamugid. Okay, halungan ang inyong lawas na hindi magkaroon ng sakit. At good morning man sa akon nga tatay dira sa may Kabangkalan, sa may Kawayan man. Okay, tay, good morning. Bangon na kay maglakat-lakat para ang bulong sang adlaw ay makabulig sa imo. Okay? Maglakat-lakat ka to sa may tunga sang dagat. Ay, tunga sang dagat. Ano ba naman? Sa may kwan lang, sa may dalampasigan, sa may mga balas na tayo, sa may mga buhangin. Okay? Ayan, so, magkape-kape. Okay, abot-abot na ng inyong mga Bible, ang inyong mga Bible at ang inyong mga Bible. Ayun. Bulpen, lapis, papel, gunting. Ayun, nga ganon. Okay, tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Okay? At nawa pagpalain ng Panginoon ang bawat nanonood dito sa ating programa sa Devotion Pilipinas. At salamat po sa ating Spin Media Broadcasting Network na ginagamit ng Panginoon upang ihasik ang kanyang mabuting salita sa buong mundo. Ayan, mapapanood din po tayo sa YouTube. I-type lang po ninyo Devotion Pilipinas at yan ay hahampas sa mukha nyo doon. Ibig sabihin, tatampad po sa inyo yan. Makikita po yan sa YouTube. Kung gusto nyo po pakinggan natin mga series na devotion, ay yun po, mapakinggan nyo po doon. Okay? Ayan, salamat po sa inyo dahil kayo ay patuloy nagsubaybay sa ating programa. At muli na po tayo ay magpapatuloy. Ayan, so may mga birthday dyan ay hindi ko po alam kung sino kayo. Ngunit ako ay nagbabati sa inyo binabati ko po kayo ng mga salitang happy birthday at happy anniversary. Ayun, Pastor Ramer, happy anniversary. Late ng aking bati sa inyo. No? Okay, ganun pa man ay maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ayan, thank you very much sa inyong mga pag-share ng ating ano ba yun? Ayun, ng ating programang Devotion Pilipinas. Okay, dako na po tayo sa ating devotion. Ayun, yung pinakamahalaga sa atin ngayon ay makapag-devotion sa umagang ito. So, nawa ay na-share na po ang ating mga programa. Okay? Ayun, salamat po sa inyo. Okay, start na po tayo sa ating devotion. Okay, get your Bible. Okay, kung meron po kayong Bible dyan, ay kunin nyo na po. Yung anong mayroon dyan na mayroong Bible. Pwede na. May cellphone ka dyan na may Bible. Pwede na yan. Sige na, samahan nyo na ako dito. Okay. Okay? Okay. Ito na po tayo. 1 Peter chapter 5.
Yan. 1 Peter chapter 5, verse 5 hanggang 10 ito. Okay? Hanggang 10. Pero babasahin lang natin dito yung tatlong verse lang muna. Okay, tatlong verse lang, okay? Okay, 1 Peter chapter 5 verse 5 hanggang 7. Diyan muna tayo magbabasa. Okay? Babasahin natin ito sa English at babasahin din natin sa Tagalog. Okay? Ito na po ang pagsasabi. Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Ye, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Wow, sarap. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ayan, Tagalog, gayon din naman. Kayong mga kabataan ay magsisuko sa matanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan. Yun, ang hirap ng mabasahin nito. Na kayo ay maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Oh, kita nyo? Ang Diyos daw ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yun sarap, di ba? Oh. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Saan daw tayo magpakababa? Sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Magpakumbaba. Huwag tayo magmataas. Okay? Upang kayo'y kanyang itaas. Ayun na, sa kapanahunan na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayan, kaya po niyan ito sinasabi, manalangin muna tayo. Okay? Diyos Ama sa langit po, salamat po Ama sa iyong oras na ibinigay sa amin upang kami Panginoon ay makapag-aral ng iyong salita. Lord, patuloy niyo buksan ang puso ng bawat nakikinig at nanonood ng araw ngayon upang sila, Panginoon, ay makapanginig ng inyong salita, patuloy may apply sa kanilang buhay, Panginoon, at makatulong ito spiritually, Panginoon. Bless niyo po, Lord, ang salita niyo na hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan. At tinago niyo ko sa inyong likod upang kayo, Ama, ang makita sa araw na ito at hindi po aking sariling makasalanan, Ama. Purihin po kayo, Lord, at patuloy niyo po akong puspusin ng iyong malang na salita at kapangyarihan upang kayong makita sa aking buhay. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po ay pangusap po ito sa atin ni Apostol Paul na kailangan po tayo ay maging vigilant dito. Okay? So kung makikita mo po yung verse 8, yan po yun yung ating pamagat dyan. Be sober and vigilant. Yan. Pag sinabing be sober, ibig sabihin po ay ano tayo dyan, lagi tayong ready, nag-aabang, nagpipigil. Ayan, yung sabi sa Tagalog, nagpipigil. Be sober. Ibig sabihin dito, handa, ready. Di ba? Kasi nga, kaya tayo pinag-ready dito kasi tayo ay mga sundalo ng Diyos. Ang sino mang nakakakilala sa Panginoon at naging anak ng Diyos, ay siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ay siya ay binigyan din ng karapatan na mangaral ng salita ng Diyos. Kaya ikaw ay sundalo ng Diyos. Ikaw ay magiting na sundalo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinapaalala niya lagi sa kanyang mga anak, sa lahat ng mga taong nakakilala sa kanya, na ang sabi niya, be sober, be sober, be sober, and vigilant. Yan, di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi nga, may kalaban.
Oh, 'di ba? Kaya nga dito sa verse 5, sabi niya dito, pero sabi niya sa verse 4, sabi niya, at pagkahayag ng pangulong pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ano ba sa English? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. So tayo ng mga bata pa sa pananampalataya, hindi dito tinutukoy yung yung senior ka na o ikaw ay junior pa lang o ano ba yun, tawag doon, 'no? Ikaw ay bata ka pa sa iyong edad, hindi dito tinutukoy 'yan, ah. Ang tinutukoy dito yung mga Kristiyano, kasi mayroong Kristiyano na bata pa pero matanda na sa pananampalataya, mayroon din mga matanda na pero bata pa sa pananampalataya. Kaya ang tinutukoy dito yung mga bagong mananampalataya, yung bagong mga sundalo ng Diyos na ang focus dito na sabi dito, "Submit yourselves unto the elder." 'Yun. Magpasakop tayo doon sa mga, ah, pastor, oo. Yung mga pastor sila yung mga matanda sa pananampalataya, pero mabata pa sila sa atin, 'no? Marami na ngayong gano'n, mga bata pang mga pastor, 'no? Kaya magpasakop tayo sa kanila sapagkat sila yung matanda sa pananampalataya na binigay sa'yo ng Panginoon, tama? Kaya magpapasakop tayo sa kanila, sabi niya dito, pasakop tayo, sabi dito, "Ye all of you be subject one to another." Kita mo napakaganda na, ay saan na ba? Hindi pala 'yun, mali pala ako diyan. Sorry 'no, sorry. Ayan, ito pala 'yun sa verse 4 sabi dito, "And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away." So yan binigay sa atin ng mga, pagpapala na hindi maaalis sa atin, 'no, at hindi mawawala sa'yo. Kaya nga dapat sabi dito, magpasakop tayo, 'no? Sa verse 5 sabi niya, "Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder." So, 'yan ang gagawin natin, huwag tayo lumagpas sa kanila. Kung ayaw mo yung mga bagay na 'yan, ay di maging pastor ka rin. Mag-aral ka ng maigi sa salita ng Diyos para ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Pero paano paano kung ang nasa bata sa'yo ay hindi din magpasakop? Gano'n din 'yon. Dapat magpasakop ka para gano'n din yung gagawin mo. Kasi sabi sa Bible, "What you sow, you shall reap." Kung anong ginagawa mo sa iyong pastor, yun din gagawin sa'yo. Ayan. So, kailangan magpasakop ka sa lahat ng, hangarin at ninanais ng ating pastor. Sapagkat ang ating pastor ay ayan ay lingkod ng Diyos na siya pong nangangalaga ng ating, kaluluwa. Okay, so ito ang mahalaga dito na binanggit sa verse, 8 na dapat tayo ay maging sober and vigilant. Okay, kayo'y maging puyat, 'no? Hindi dito tinutukoy na huwag kang matulog, na bawal matulog kasi pupuyat, 'di ba? Ang tinutukoy dito na maging masipag tayo, maging, matapat tayo, 'no? 'Pag sinabing matapat ay ikaw ay strong sa pananampalataya. Ito yung tinutukoy dito na hindi ka matulog kasi pupuyat yung sabi, 'no? Sabi dito magpipigil, ang ginagawa niyo pinipigil niyo, hindi kayo nagsasalita na ang Diyos ay tagapagligtas. Hindi yung sinabi ditong pagpipigil, yung paghahanda, yung ano ka, yung alam mo yung alam mo yung mga nasa rally, 'di ba yung may mga pulis na nandiyan nakaabang, may mga panangga sila, okey? So, 'yan, pipigilin nila yung mga rallyista na hindi makapasok. So, ibig sabihin ready sila, nakahanda, 'no? Handa sila. Hindi yung papatay-patay ka. Hindi mo alam na may kalaban na palang dumadating. Pawala pawala ba, sinasabi nila. Kaya sabi dito na sa umpisa pa lang tinuturo na sa atin na kung hindi tayo nagpapasakop, lalong hindi tayo handa. Okey, kasi tinutukoy dito yung mga, anak ng Diyos, 'no? Kaya sabi dito,
ay sa verse 5 ay magpasakop kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Yun. Sa pananampalataya yun. Okay? Sabi dito ay subject one to another and be clothed with humility. For God resisteth the proud and and ano to? And giveth grace to the humble. So ang Diyos ay pag ikaw ay palalo ka, no? Sabi dito, pag palalo ikaw, ano sabi niya dito? Sapagkat ang saan na ba tayo? Ayun, ito. O kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan. Dapat lagi tayo magpakumbaba sa lahat ng bagay. Kung sino man yung ang mga kinainisan mo, kung sino man yon ang mga kalaban natin, kung sino man yung mga kalaban mo dyan, ay lagi tayo magpakumbaba. Mahinaon. Okay? Kasi hindi naman tayo lumalaban sa kanila. Hindi naman natin sila kalaban. Ano tawag nito? Sila kinakalaban tayo, pero tayo hindi natin sila kinakalaban. Okay? Tandaan natin yan na tayo ay mga sundalo ng Diyos, mga anak ng Diyos. At dapat chill, cool, magpapakumbaba lang lagi. Kasi para makita nila na si Kristo na sa atin. Kung labanan natin sila, hindi nila makita si Kristo na sa atin. Sinong makita nila? Ayun, yung diablo, si Satanas. Yun ang nakikita nila sapagkat si Satanas din ang kanilang kalaban. Di ba? Ang kanilang kasama. Kaya dito, ay ang pakiusap dito na maging mahinaon tayo. Okay? Na magpapakumbaba palagi. Okay? Na kayo-kayo'y maglingkuran. Okay, tamo yun? Na tayo-tayo ng mga anak ng Diyos, tayo-tayo ng mga Kristiyano ang magkakampi-kampihan, magpapalakasan, exhort one another. Kaso ang mahirap, tayo pang nagkakagatan. Tayo ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos daw. Pero nag-aaway-away pa, nagkakagat-kagatan pa. That's normal. Pero hindi maganda yan na ipakita natin sa mundo na ginagawa natin yan. Yung mga bagay na yan na gawa natin noon. Di ba? Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians ba yun? 5:17 na tayo ay mga bago na. Ang mga lumang bagay ay naglipas na. Yun yung mga lumang bagay natin. Yung makipag-away tayo, madaldal tayo, matapang tayo. Yun na yung mga lumang bagay natin nung araw. Nung ikaw ay binago ng Panginoon, nung ikaw ay tumanggap sa Kanya, nagsisi, at naging anak ka na ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na. So yung bagong nilalang, dating chismosa, ngayon chismosa pa rin. Kaya lang, ang kaligtasan na mula sa Panginoon ang chinichismis mo sa tao. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kung sino-sino ang chinichismis mo. Di ba? Yun yung pagbabago sa'yo. Kaya ginamit ng Panginoon sa'yo na magaling ka manalita. Magaling ka magchismis. Gagamitin niya yan sa kanyang kapurihan. Ipangaral mong salita ng Diyos sa kapitbahay mo. Pagkagising mo, punta ka sa kapitbahay mo, alam mo ba ang Panginoong Hesus namatay sa cross para sa kasalanan mo? Sabihin mo sa kanya, hindi kayo alam mo ba, Mari, yung si kumpare kagabi nakita ko nandun sa, ayun, di ba? Hindi, mali yan. Yan yung hindi maganda na, yan ang ayaw ng Panginoon. Kaya dapat tayo dito, nagpapalakasan tayo, tinuturo natin sa ating mga kapatid yung kung paano lumakas sa pananampalataya. Na tayo ay binago ng Diyos, hindi para ay maging palamuti sa simbahan. Tayo ay binago ng Diyos. Tayo ay niligtas ng Diyos. Kayo ay niligtas ng Diyos, pinatawad, at binigyan ng buhay na walang hanggan sapagkat gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang mga anak na sa labas ng kanyang kawan. Hahanapin mo yon, di ba? Hahanapin natin, mga kapatid.
Kaya wala tayong panahon para sa mga tsismisan ng kung ano nandiyan yung mga buhay ng may buhay na dapat ipaalam mo sa iyong kaibigan o sa iyong kapitbahay o kanino pa diyan. Wala tayong panahon diyan. Ang ipaalam natin, ang Panginoon ay malapit ng darating. At sa pagdating ng Panginoon, dapat ay masumpungan tayong matapat at tayo ay mga tumanggap sa Kanya at nagsisi. Iyon po ang kailangan natin dito. Kaya nga yan yung sinabi niya diyan sa verse 5 na dapat tayo ay ano tawag niyan? Tayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Kung ikaw ay palalong Kristiyano, may mga Kristiyano kasi na mababait, may mga Kristiyanong totoo at may Kristiyanong hindi totoo. Yung Kristiyano na palalo, yun yung mga Kristiyano na hindi sila marunong makinig ng salita ng Diyos. Kasi mayroon silang ego sa kanilang sarili na ako'y matalino, ako'y mayaman, ako'y magaling, ako'y sexy, ako'y maputi, lahat na lang. Ako'y may ano tawag nito, professional ako. Na ayaw ko ng mga pangaral yun yan. Okay na sa akin magsimba ako. Oh, 'di ba? Mali 'yon. Nakatapos ako ng pag-aaral, may degree ako, tapos sasabihan mo lang ako ng ganyan. Ay, yan yung sinasabi ko na half Christian na na-o-offend pagsabihan. Okay? Kristiyano na ako, nagsisimba nga ako nandito ako Oh, 'di ba? So, mali 'yan. Dapat pag Kristiyano ka, humble ka. 'Yon. Pag Kristiyano ka, handa kang matuto, turuan ng salita ng Diyos. Ganun yung totoong Kristiyano, totoong anak ng Diyos. Nakikinig sa mga exhortation, nakikinig sa mga turo ng mga elder. Ibig sabihin diyan kahit bata pa 'yan, elder sa pananampalataya. Oo, 'di ba? Gano'n tayo na mga anak ng Diyos. Kaya sa akin gusto kong may nag-aano sa akin Alam mo sa totoo lang, walang nag-aano sa akin, walang naggaganito, yung parang kakausapin ako ng ganito ba, 'no? Wala. Hindi ko alam bakit gano'n, okey? Kaya ako nananalangin sa Panginoon na bigyan niya ako ng kalakasan, ng talino, pang-unawa sa kanyang salita, na hindi ako masinsay ng mundo. Yan ang aking panalangin, palagi. Pero gusto ko po yun, yung ini-exhort ako, sinasabihan ako, "Uy, Brother Roy, baka mamaya ikaw maano ka, baka sinsay ka ng mundo. Uy, baka mamaya ayun, ang ganda nun ng pakinggan 'pag ako sabihan ng gano'n, 'di ba? Yun yung ano, handa handa makinig ng mga turo mula sa salita ng Diyos. Kaya tandaan natin, ang mga palalo, sabi dito ay sumasalangsang ang Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon yung mga palalo, lalo na sa kanyang gawain. Ayaw ng Panginoon yan. Dapat maging humble ka, handa ka na mag-share ng salita ng Diyos sa mga tao, sa mga kababayan mo. Handang-handa ka na gawin yan. Okay? Sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Kaya sabi niya dito sa ang kasunod sabi niya dito naman ay sabi niya, ang Panginoon ay sumasalangsang sa mga palalo at ito naman ang sa mga hindi palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ano gusto mo? Diyan sa dalawa. Ayan. Ikaw ba ay Kristiyanong palalo o Kristiyanong nagpapakumbaba? Pag sinabing Kristiyanong nagpapakumbaba, yan yung Kristiyanong totoo. Tunay na Kristiyano na tumanggap at kumilala sa Panginoon. Okay? So yan, itinataas yan ng Panginoon ang mga nagpapakumbaba. Kaya gusto mong itaas ka ng Panginoon, dadaan ka muna sa ibaba. Ibaba mo muna ang sarili mo. Para tawagin ka na tinaas ka. Pero kung itinaas mo sarili mo, ay hindi ka na ititaas niyan. Bagsak ka pa niya. Kapahamakan ang iyong matatamo. Ayan. So yan po ang
salita ng Diyos na pinapangusap niya dito. Okay, 6, kaya't kayo'y mapagpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Tinuturo niya sa atin na tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay mga tumanggap na sa Panginoon. Ito yung ating gagawin. Magpakababa, magpakumbaba, magpakabait. Ha? At higit sa lahat, kung tayo ay nagpapakababa, sinishare natin ang salita ng Diyos. Lagi yan. Na hindi dapat natin yan kalimutan na i-share sa iyong kaibigan. No? At ako, namimigay ako ng tracts pagka ako ay naglalakad. No? At mayroon din tumatanggi at mayroon din tinatanggap. No? At binabasa ang salita ng Diyos. Kaya malay mo, gagamitin sila ng Panginoon. No? At hindi ko man sila makausap, at least, nabigyan ko sila ng salita ng Diyos na sabi ko, pakibasa naman ito, kaibigan. Baka makatulong sa iyo sa iyong pamumuhay spiritually. Ayan, di ba? So, yan po ang ating mga, ang paalala dito sa atin na dapat wag tayong magmataas. Kung gusto mong itaas ka ng Panginoon, dapat magpakumbaba ka. Huwag kayong matapang, huwag kayong mataray, huwag kayong ano tawag dito? Matapang. Ayan. Ano pa ba? Oo. Huwag kang masyadong mayabang. Ayan. Huwag kang mayabang. Ayun. Kasi pag ikaw ay mayabang, ay hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kasi nga sabi doon, ibababa ka ng Panginoon. At sinasalangsang ng Panginoon ang mga mga palalo. Ayan, yan, di ba? Okay? At ano pa? Ito, napakaganda ang salita ng Diyos, no? Sabi niya dito ay ano ba dito sinasabi niya dito? Okay, sa verse 6. Upang kayo'y kanyang itaas. Sa kapanahunan. Sandali lang. Sandali lang. Okay, ayan. Okay. So ito po sabi niya dito, nag-iingay yung mga aso, ano? Ayan. Yan ang kalaban natin dito sa ating live. Kasi ang pag may nag-ingay hindi natin mapigil. Okay. So ito po 'yon na binabanggit dito ng ating binabanggit dito na dapat tayo ay magpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. O, di ba? So ititaas tayo ng Panginoon at pag tinaas tayo ng Panginoon, siyempre ang biyaya ng Panginoon, yun yung pinapangako niya na nasa atin lahat. Okay? Ibibigay yan sa mga taong mga sumusunod sa Panginoon at nagpapakumbaba. At sa verse 7, sabi dito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sabi dito, saan daw natin ilalagak ang ating kabalisahan? Kaya nga sabi dito sa English, ang ganda, casting all your care upon Him. No? Lahat ng mga alalahanin mo ay ibigay mo yan sa Panginoon. Kasi ang tao naging matapang pagka maraming alalahanin sa buhay. Okay? Naging magmataas pa na marami siyang alalahanin sa buhay. Pero pag ikaw ay nagpapakumbaba, ito yung magagawa mo. Maiisip mo na ang Panginoon Diyos lang ang tutulong sa iyo. Ang Panginoon lang ang makapagbigay sa iyo ng biyaya. Walang iba. Kasi pangako ng Panginoon yan eh. Na magpapakumbaba kayo. Pag oras na tinaas ka ng Panginoon, susunod na dyan sa inyo yung biyaya.
o kung ikaw ay nangailangan ng biyaya spiritual, nangailangan ng biyaya pinansyal, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naintindihan ng Panginoon yan lahat na yan. Basta tayo ay pinakita natin na tayo ay humble sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng mga tao. Of course, di ba? Humble ka sa harap ng Diyos, pero sa harap ng tao ay balasubas ka. Ay hindi naman yan match. Dapat ima-match natin yan. Okay, kaya kung ikaw ay mayroong mga alalahanin sa buhay, mga problema, sabi dito ay cast all your care upon Him, for He careth for you. So tayo, ang mga anak ng Diyos, ay nandyan yung care ng Panginoon. Oh? Nandyan yan, hindi nawawala yan. Nung oras na ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi at tinanggap mong Diyos sa iyong puso, ikaw ay naging anak ng Diyos at alam ng Panginoon ang iyong pangangailangan. He careth for you. Okay? Kaya tinuturuan tayo dyan mula verse 1. No? Tinuturo sa atin yung mga bagay na yan para malaman natin ang tinuturo sa atin sa verse 8 na kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat at ang inyong kalaban na Diablo. Na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Okay? Kaya pinag-ingat tayo ng mga Kristiyano na maging magpakumbaba tayo lagi. Kasi iyan ang inaantay ng demonyo na pagka tayo ay nagmamataas, tayo ay naging matapang, tayo ay hindi naging matapat sa gawain ng Panginoon, ay yan dyan ang Diablo. Nag-aantay lang na para sa isang leon na umaatungal at igagrab yung mga pagkakataon na yon. So yan mga kapatid, yan ay tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na kung tayo ay totoong anak ng Diyos, dapat magagawa natin itong mga bagay na ito na magpapakumbaba at sumunod sa ating mga nakakatanda sa atin sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi natin sinusunod yan, yung mga bagay na yan, ay paano pa kaya tayo makakatakas dito sa demonyong ito? Di ba? Lahat yan, dadayain ka niyan. Lalapain ka ng demonyo. Nandyan siya, nandyan na naman siya. May kalaban siya. Marami siyang mga ginagawang kabisihan. Hindi na siya nakapag-devotion. Hindi na siya nakapagbasa ng Bible. Hindi na siya nakapag-pray na kahit 2 word lang. Anong Kristiyano tayo? Sa palagay mo, matutuwa kayang Panginoon sa ginagawa mo? O matutuwa ang demonyo sa iyo? 2 lang yan. Kung sinong gusto mong matuwa. Ang Diablo o yung demonyo? Yan yung isa sa mga tanong na iiwan ko sa inyo. Kaya po, mapalad kayo sapagkat tayo ay mga ligtas, mga anak ng Diyos. Naintindihan ang salitang ito. Baka mamaya may nagsabi diyan sa iyo, Brother Roy, o Pastor, huwag ka naman mayabang. Baka akala mo hindi ka naman matukso ng Diablo. Di ba? Sinasabi ko po ito para po magtulong-tulong tayo. Na pwede niyo po akong lapitan at sabihin sa akin, mag-ingat ka, Brother Roy, kasi baka mamaya ang Diablo biglang mag-atungal sa iyo. Ako din nagpapaalala sa inyo mga kapatid na pag-ingatan natin ang ating pananampalataya. Tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga lingkod ng Diyos na dapat makita si Kristo sa ating buhay. Minsan na hindi mo ipinakita yan sa iyong kaibigan, sa iyong lugar, kung saan ka man naroon, na si Kristo na sa buhay mo, ay mayroon ng pagkakataon ng demonyo na umalmot sa iyo. Di ba? Imbis na makita si Kristo sa buhay mo,
ala ang nakita ng tao sa'yo ay si Satanas. 'Di ba? Kaya nga hindi lang tayo sa simbahan maging Kristiyano. Sa labas, sa loob ng simbahan, tayo ay tunay na Kristiyano at ipakita natin 'yan sa ating bansa na tayo ang totoong anak ng Diyos. Kumilala sa Kanya, nagsisi at naligtas at sa langit mapunta kapag namatay. 'Di ba? Oh. So gano'n ang ating mga ah, ang mga pangaral sa atin dito na dapat tayo maging sober, be vigilant because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Hinahanap niya yan na ipainahina itong Kristyanong ito. Ito yung aabangan ko, madali itong matukso. Ha? Abangan ko to. Hmm. Lagi siyang mag-isa at ayaw niyang mag-join sa mga kapwa niyang Kristiyano. Ha? Dahil sensitibo siya. Ay, aabangan ko to, maraming problema to, marami akong makukuha sa kanya dito. Kaya ito paalala sa atin ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na dapat tayo ay maging vigilant. Oh, be sober. Maghanda tayo. Hindi tayo patulog-tulog. Ibig sabihin, aral ka, equip ka sa salita ng Diyos na anumang maipukol sa iyo ng mundo ay kaya mong sanggain sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Kaya mas masaya na tayo ay maging tunay na mananampalataya sapagkat ang Diyos ay tutulong sa atin. So mga kapatid, ito yung aking masasabi sa inyo. Na sa pamamagitan ng iyong pagpasakop, no? Sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa iyong nakakatanda na Kristiyano o sa iyong leader o sa iyong pastor, ay nandun na bibigay ng biyaya ang Panginoon. Kasi nandun ka, nagpapakumbaba ka kahit na may alam ka. Ha? Huwag mong itaas ang sarili mo. Kasi nga, ang pastor na ibinigay sa iyo ng Diyos, siya yung nangangalaga sa iyo at nakailangan mong sumunod sa Kanya at magpasakop. Di ba? Mahalaga yon. Kaya ito yung ginagawa natin na pagka mayroon kang ganyang attitude, mayroon kang ganyang buhay na masunurin, nagpapasakop, ha? At nagpapakumbaba, ay ang Panginoon ang magtataas sa iyo. Pagpapalain ka ng Panginoon yan. At nasa ganon, equip ka, sober and vigilant, mayroon sa buhay mo. Kasi nga, nagawa mo yung mga bagay na yon na hindi dapat na ay yan yung mga bagay na inaabangan ng dyablo, ng kabaliktaran yan, at pag hindi mo ginagawa, yari ka na. Sunggabang ka kaagad ng demonyo. Di ba? So maraming salamat po sa atin sapagkat na-share naman natin ang panibagong devotion natin sa ating bansa. No? Nasaan man dumating o makarating ang ating programa, saan man sulok ng mundo makarating ang ating programa, ay tiyak ako na ito ay pagpapalain kayo ng Panginoon. Tiyak ako na ang salita ng Diyos ay mangungusap sa inyo. Ngayon, kung ikaw ay nakikinig ngayon na hindi pa nakakilala sa Panginoon, madali lang po ang iyong gagawin. Kailangan mo lang na makipag-usap sa amin. Kailangan mo lang na magpakumbaba. Kailangan mo lang magtanong at tutulungan ka namin. Sa oras na ito ay kaya ka naming tulungan sa isang panalangin. No? Basta interested ka lang, sure ka sa iyong gagawin na mapakinggan ang salita ng Diyos. Yun lang pong mahalaga, mapakinggan mo ang salita ng Diyos at dapat ito'y maintindihan mo. Okay? Kaya po, maraming salamat po sa mga nakinig ngayon at nanood sa ating programa. Nawa po, pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po manalangin, Amang Diyos, salamat po sa inyong salita.
purihin kayo, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay makapangyarihan at kayang galugarin anuman ang lalim ng pagkakasala at lalim ng pagkakamali ng aming mga sarili, Panginoon. Lord, mayroon po kaming mga kaibigan na nakikinig sa amin ngayon na siya, Panginoon, ay hindi po nakakilala sa inyo. Siya po, Panginoon, ay nagugulumihanan kung paano po na maging anak ng Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon. Maging, Lord, yung itong mga kapatiran na nakikinig sa amin, nawa, Lord, ay hindi ito maging blaspheme sa kanila. Ngunit ito, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, sa kanila na marami po silang matutunan sa inyong mga salita. Lord, salamat po na ginamit niyo po ako dito. Hindi po ako perfecto sa aking mga pananalita. At ngunit naniniwala po ako, Lord, ng inyong salita ay mangingibabaw yung kabutihan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito na inyo po pinagkaloob sa amin. Sa mga kaibigan namin nakikinig ngayon, kung ikaw ay nagulumihanan at hindi mo alam kung paano maging anak ng Diyos, ay simple lang ang iyong gagawin. Makinig ka lang at sundan mo lang ang aking panalangin, no? Gayahin mo lang ang panalangin. Kung ito, malay mo makatulong sa iyo. At dapat interested ka na papasokin ng Panginoon sa buhay mo at pagsisihan mo yung kasalanan mo. Yan ang mahalaga, no? Pag hindi mo pinagsisihan ang kasalanan mo, nais mo lang ng Panginoon na walang pagsisisi, hindi po yan naipit sa iyo. Kailangan pagsisihan mo yung kasalanan mo. Maraming salamat sa iyong kapatid, kaibigan. Gayahin mo lang panalangin na ito. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Napakinggan ko po ngayon umaga. Lord, ako po ay nagulumihanan at hindi ko po alam kung paano ang gagawin upang maging anak ng Diyos. Ngunit Panginoon, ako'y nanampalataya sa inyo. Naniniwala na ikaw ang Diyos na buhay na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aking napakinggan ngayon. At Lord, pinagsisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan na nagawa, Panginoon. At bukas ang aking puso upang kayo ay papasukin, Ama. Lord, pumasok po kayo sa aking puso at tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin po kayo, Panginoon, sapagkat ang inyong salita tunay nga at ako'y nais makaunawa nito, Panginoon, at nais ko po kayong susundin. Purihin po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Ang lahat na ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So yan po mga kababayan, salamat po sa salita ng Diyos. Okay. At nawa po ay pinagpala kayo ng ating Panginoon. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi, napumula ang papuri. Yan sa pamagitan ng awit na yan ay tayo po ay samantalang nagpapaalam sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa atin at muli po tayo magkikita-kita bukas. Ayun, sa ganitong oras din po tayo magkikita bukas. At nawa po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ay nadakilain ko. Kung kayo po ay pinagpala, no? At maaari po kayong mag-comment diyan sa ating chat box at sabihin mo ako'y pinagpala ng Panginoon. Kung hindi naman po kayo pinagpala ng Panginoon, ay maaari din po kayong mag-comment diyan at sabihin niyo sa akin paano ba pagpapalain.
Okay? Ayan, paano daw pagpalain? Mga Diba? pusong bato Ayan, kasi tama yan, may mga pusong bato talaga. mo. Pero pag yan ay hinipo ng Panginoon, parang pandesal yan na nasawsaw sa kape. Lulusaw yan. Ayan, salamat sa inyong pagsubaybay. At muli po, ako'y nagpapaalam sa inyo. At wala akong ibang masabi sa inyo, kundi mag-ingat kayo. And to God be all the glory. Bye-bye! Oh, Jesus, tanggapin ko. Ako'y awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Oh, Jesus, tanggapin mo. Ako'y awit para sa'yo. Grabe naman, ang dami naman ito. Wala pa dito ang oras.